2026 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners who are here with us on site today. Ako po si Friends Darren J. Medallion, ang inyong host for today's press briefing. Ngayong hapon po ay makakasama natin online via Google Meet ang mga kinatawan ng mga sumusunod ahensya. The Provincial Planning and Development Office, Provincial Agriculture Office, Provincial Budget Office, Provincial Environment and Natural Resources Office, Division Superintendent of Schools from DepEd, the Philippine National Police, the Department of Labor and Employment, Provincial Social Welfare and Development Office, as well as the Municipal Planning and Development Office from various municipalities, MPDO Buwak, MPDO Buena Vista, MPDO Gasan, and MPDO Santa Cruz. Gayon din po ang mga kinatawan sa Philippine Statistics Authority Mimaropa, Marinduque State University, and Department of Agrarian Reform. Ganon din po ang ating mga media partners mula sa Marinduque News Network and the Philippine Information Agency. Tayo po ay napapanood ng live sa ating PSA Marinduque official Facebook page. Gayon din sa official Facebook page ng Marinduque News Network. Bago po tayo tuluyan magsimula, nais po namin ipahayag na kami po ay nagbabahagi na ng Google Drive link ng press kit na naglalaman ng mga materyales patungkol sa June 2026 Inflation Report. Ang panimula po, ikinagagalak ko pong ipakilala ang Chief Statistical Specialist ng PSA Marinduque, si Ma'am Gemma N. Opis, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng mga presyo ng ating mga bilihin sa lalawigan nitong nakalipas na June 2026. Atin na pong pakinggan ang pag-uulat ni CSS Gemma N. Opis. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa lalawigan para sa buwan ng Hunyo 2026. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa lalawigan ay naitala sa antas na 5.6% nitong Hunyo 2026. Noong Mayo 2026, ang inflation ay naitala sa antas na 5.8% at 2.4% naman noong Hunyo 2025. Ang average inflation para sa lalawigan mula Enero hanggang Hunyo 2026 ay nasa antas na 4.0%. Mula sa mga probinsya at highly urbanized city na bumubuo sa rehiyon ng Mimaropa, ikalawa ang Marinduque sa nakapagtala ng mataas na inflation rate nitong Hunyo 2026. Sa kabilang banda, ang probinsya lamang ng Romblon ang nagpakita ng pagtaas sa antas ng inflation. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Hunyo 2026 kaysa noong Mayo 2026 ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 3.9% inflation at 60.3% share sa pagtaas ng pangkalahatang antas ng inflation sa lalawigan. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.7% inflation, fruits and nuts na may negative 1.5% inflation, at fish and other seafood na may 6.6% inflation. Ang ikalawang commodity group na nag-ambag sa mababang antas ng inflation nitong Hunyo 2026 ay ang transport na may 10.7% inflation at 20.7% share sa pagbagal ng pangkalahatang inflation sa lalawigan.
Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation and transport ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 37.0% inflation at ng diesel na may 37.6% inflation. Ikatlo naman ang housing, water, electricity, gas, and other fuels sa nakaambag sa pagbagal ng antas ng inflation nitong Hunyo 2026 kaysa noong Mayo 2026. Ito ay may 5.1% inflation at 17.8% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente na may negative 3.5% inflation at uling na may 32.2% inflation. Pagdating sa overall inflation nitong Hunyo 2026, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 3.9% inflation at 28.4% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang fish and other seafood na may 6.6% inflation at vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may 5.2% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Hunyo 2026 ay ang transport na may 10.7% inflation at 23.7% share. Ang nag-ambag ng malaki sa inflation ng transport ay ang gasoline na may 37.0% inflation at diesel na may 37.6% inflation. Ang restaurants and accommodation services naman ang ikatlong commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Hunyo 2026. Ito ay may 16.9% inflation at 21.2% share. Ang nag-ambag ng malaki sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like with full service na may 17.1% inflation. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Hunyo 2026 ay ang mga sumusunod. Restaurants, cafe, and the like with full service na may 17.1% inflation at 21.2% share. Passenger transport by road na may 13.9% inflation at 12.7% share. Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, live, fresh, chilled or frozen na may 41.0% inflation at 9.4% share. LPG na may 41.4% inflation at 9.1% share at gasolina na may 27.0% inflation at 8.0% share. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagpakita ng pagbaba ng presyo nitong Hunyo 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 3.9% inflation, transport na may 10.7% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.1% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 1.2% inflation at clothing and footwear na may 1.5% inflation. 2 commodity groups naman ang nagpakita ng pagtaas ng inflation. Ito ay ang restaurants and accommodation services na may 16.9% inflation, gayon din ang personal care and miscellaneous goods and services na may 1.6% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation nitong Hunyo 2026 gaya noong Mayo 2026 ang mga sumusunod na commodity groups. Information and communication na may negative 0.7% inflation, education services na may 0.0% inflation, at financial services na may 0.0% inflation.
Nagpakita naman ng mabagal na pagtaas ng presyo ang mga pangkat ng pagkain sa lalawigan sa antas na 3.8% nitong Hunyo 2026 mula sa 4.7% noong Mayo 2026. Sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan, nagpakita ng mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Bigas na may 5.2% inflation, mais na may 2.4% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.7% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Fish and other seafood na may 6.6% inflation gaya ng tuna, milk, other dairy products and eggs na may 4.2% inflation tulad ng itlog, at oils and fats na may 1.7% inflation, particular ang cooking oil. Nagpakita naman ng mabilis na pagtaas ng presyo ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses na may 5.2% inflation, particular ang sibuyas. Nagtala naman ng pagbaba ng presyo mula sa pagtaas noong nakaraang buwan ang ready-made food and other food products not elsewhere classified na may negative 1.5% inflation gaya ng mangga. Mas mabagal na pagtaas ng presyo naman nitong Hunyo 2026 ang sugar, confectionery and desserts na may negative 3.1% inflation tulad ng washed sugar. Nagtala naman ng pagtaas ng presyo mula sa pagbaba noong nakaraang buwan ng ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 0.1% inflation, particular ang infant formula. Ang inflation rate naman ng flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals ay nanatili sa antas nito gaya noong Mayo 2026 na 3.6% inflation gaya ng loaf bread. Nitong Hunyo 2026, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay mas bumaba sa antas na 6.6%. Noong Mayo 2026, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 7.0% at 2.2% naman noong Hunyo 2025. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2026 ay ang mabagal na pagtaas ng antas ng inflation ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 4.1% inflation at 77.2% share, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.0% inflation at 12.5% share, at transport na may 16.9% inflation at 8.2% share. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2026 ay ang mga sumusunod. Restaurants, cafe, and the like with full service na may 17.1% inflation at 20.5% share. Passenger transport by road na may 21.6% inflation at 20.0% share. Tunas, skipjack, or stripe-bellied bonito, live, fresh, chilled, or frozen, na may 41.0% inflation at 9.8% share. Rice, na may 5.4% inflation at 8.9% share, at ang shell or nut charcoal na may 32.2% inflation at 4.4% share. Nitong Hunyo 2026, ang naitalang Consumer Price Index o CPI ay 140 pesos and 40 centavos. Noong Mayo 2026, ang naitalang CPI ay 139 pesos and 80 centavos at 133 pesos naman noong Hunyo 2025.
Ang CPI ay isang pamantayan para sukatin ang pagbabago sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na karaniwang binibili ng mga mamimili. Ito ay ginagamit upang masuri ang inflation at malaman ang paggalaw ng halaga ng pera ngayon kumpara noong base year na 2018. Sa kabilang dako, ang purchasing power of peso o PPP nitong Hunyo 2026 ay bumaba sa 71 centavos mula sa 72 centavos noong Mayo 2026. Ang PPP ay isang indicator na nagpapakita kung magkano na ang halaga ng 1 peso ngayon kumpara noong base year na 2018. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lalawigan ng Marinduque sa buwan ng Hunyo 2026. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference na ito tungkol sa inflation sa ating lalawigan. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po, Ma'am Gemma, para sa ulat ng 2026 June inflation. Ngayon, magtutungo naman po tayo sa ating Q&A segment. Para sa mga nais po magtanong mula sa GMeet, maaari pong gamitin ang raise hand feature upang kayo ay matawag. Para naman po sa ating mga tagapanood sa FB Live, maaari pong ikomento ang inyong mga katanungan sa ating comment section. For documentation purposes, mangyaring ihayag ang inyong pangalan at ahensya or opisinang kinabibilangan. Amin din pong ipinapaalala na maaaring pakilimitahan lamang po ang inyong mga katanungan sa paksang ating pinag-uusapan ngayong hapon. Ngayon po ay handa na po tayo para sa ating Q&A segment. Meron po bang manais maghain ng mga katanungan mula sa ating participants from the Google Meet? Ma'am Gemma, meron pong katanungan dito. From Sir Dennis Pio Nabrejo po ng Philippine Information Agency. Sir Dennis, you're acknowledged po.
Okay, maraming salamat po sa inyong tanong, Sir Dennis. So, napansin nga po natin na medyo bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produkto na karaniwang binibili or ina-avail natin dito sa ating lalawigan. So, nabanggit ko po kanina na yung bahagyang pagbagal ng paggalaw na ito ay nagmula po sa combined na combined na pagbagal din ng paggalaw ng mga indices ng mga sub-commodity groups na food and non-alcoholic beverages. So, yung pong mga pangkalahatang presyo ng mga pagkain natin at mga beverages na non-alcoholic dito sa atin, kasi itala lang po siya ng 3.9%. Bumaba po siya. At ganoon din po sa transport, bumagal din po ang pagtaas ng presyo ng or yung rates po sa transport dito sa atin na brought about po ng mabagal na pagkilos ng presyo ng diesel at saka gasolina. At ganoon din po ang mabagal na paggalaw ng rates pagdating sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Particularly po dito yung ginagamit na fuel natin na LPG at saka po yung uling. So, yun po yung tatlong top contributors kung bakit po mas bumagal yung paggalaw ng presyo nitong June 2026. Salamat po. Ay mabataas ng ating produktong petrolyo. Kung nakapekto kaya na ating inflation rate for Opo, sir. Kasi mula po nung nagkaroon ng fluctuations ang ating fuel prices na dumarating na po dito sa atin, may mga pagkakataon po na sobrang tagal bago bumaba. And then, may mga weeks din po na stable lang yung prices pero mataas pa rin siya kumpara po dun sa dati bago yung nagkaroon ng war or disruption dun sa pag-flow ng oil products mula sa Middle East papunta po dito sa atin. So, naging malaking epekto po yung mga paggalaw na yun ng presyo kung bakit po may mga pagbaba at pagtaas. Pero meron pong pagkakataon na mabagal yung pagtaas or mabilis yung pagtaas. Maraming salamat po, Sir Dennis, for the question. Meron pa po bang nais maghain ng kanilang katanungan from our participants from Google Meet and from our watchers po sa Facebook Live? Ma'am Gemma, may katanungan po dito. Good day po, ma'am. Possible po pala na mas mataas ang inflation rate ng bottom 30% versus all income. Parang ngayon ko lang po ito napansin. Based sa mga previous reports po kasi, halos laging mas mataas ang all income. Can we have more details regarding this po? Again, ulitin ko po ang katanungan. Good day po, Ma'am Gemma. Possible po pala na mas mataas ang inflation rate ng bottom 30% versus all income. Parang ngayon ko lang po ito napansin. Based sa mga previous reports po kasi, halos laging mas mataas ang all income. Can we have more details regarding this po? Okay, salamat sa pangalawang tanong. So, ang pangyayaring ito na mas mataas ang inflation rate na nakuha or naitala para sa bottom 30% income households,
kesa sa inflation rate ng all-income households ay isang normal at inaasahan sa ekonomiya. Bagamat ito ay masasabi nating isang malaking problema para sa poverty alleviation program o yung pagpuksa ng kahirapan dito sa atin. Ang mga sambahayan o mga households na may mababang kita ay nakakaranas ng mas mataas na antas ng inflation dahil ang mas malaking bahagi ng kanilang budget ay napupunta sa mga pangunahing pangangailangan nila o yung tinatawag natin nga na basic necessities ng isang tao para mabuhay. Katulad ng pagkain, transportation at saka yung mga utilities. Nandyan po ang kuryente at saka ang tubig. So, madaling naapektuhan ito ng mga biglaang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang market or yung world market. Ang fenomeno na ito, na madalas tawaging regressive inflation, ay nangyayari dahil karaniwang basket ng mga produkto na kinukonsumo ng nasa bottom 30%, yun sinasabi nating lower income households, ay magkaiba sa basket ng mga pamilyang may katamtaman o malaking kita o yung nandun sa upper bracket ng income ng society. Halimbawa, ang inflation sa pagkain ay labis na nagpapahirap sa mga lower income households dahil mas malaking porsyento ng kanilang pang-araw-araw na sahod ang ginagastos nila para sa kanilang mga pagkain. At para sa totoong context, sinasalamin ng datos ng pamahalaan ng ating gobyerno ang mismong trend na ito. So, nabanggit nga po kanina sa report na dito sa ating lalawigan, ang inflation para sa bottom 30% ay tinatayang nasa 6.6% noong Hunyo 2026. At ang mga pagtaas ng presyo sa food and non-alcoholic beverages, mga utilities at transportation ang mga pangunahing dahilan kung bakit nanatiling mataas ang inflation para sa vulnerable sector na ito. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Gemma, for answering the question. Follow-up question po dito, ma'am. If may mga parts na meron sa all-income and wala sa bottom 30%, why is it that dito same ang sources ng trend ng inflation? Parehas food, tapos housing, tapos transport. Gaano kalayo ang ginagawang pagsukat ng inflation rate ng bottom 30% sa all-income? At ito po ba talaga ay nagagamit? And if nagagamit, saan po ang real or most recent na pinagagamitan? Again po, follow-up question po dito, ma'am. If may mga parts na meron sa all-income and wala sa bottom 30%, why is it that dito, same ang sources ng trend ng inflation? Parehas food, tapos housing, tapos transport. Gaano kalayo ang ginagawang pagsukat ng inflation rate ng bottom 30% sa all-income? At ito po ba ay talaga ay nagagamit? And if nagagamit, saan po ang real or most recent na pinagagamitan? Okay, so salamat ulit sa follow-up question. So, masasabi natin na wala namang natatanging produkto or yung distinct commodities sa basket ng bottom 30% na ganap ng wala talaga sa sa all-income households. Ang basket ng bottom 30% ay isang subset lang o mas maliit na bahagi lamang ng market basket ng all-income households. Ang pagkakaiba lang ay hindi sa pagkakaroon ng mga produkto para lamang sa mahirap, kundi sa pagkaalis ng mga ilang bilihin at sa bigat ng porsyento o yung weights na tinatawag ng bawat gastusin. Halimbawa, may mga produkto sa all-income basket na tinanggal sa bottom 30%. Ang all-income basket ay may mga produkto at serbisyong hindi isinasama sa basket ng bottom 30% dahil hindi ito binibili o ginagamit ng mga pamilyang may mababang kita. Kasama dito ang gadget at yung mga nasa ICT or advanced technology related na equipment katulad ng mamahaling smartphone, laptop, at postpaid fiber internet plans.
Isa pa ay ang sasakyan, katulad ng mga pribadong kotse, SUV at saka car insurance. Ganon din patungkol sa libangan at paglalakbay. Hindi man isinasama sa market basket ng bottom 30% ang ticket sa eroplano, panuluyan sa mga hotel, at gym memberships. Ang isa pang example ay ang edukasyon, katulad ng matrikula sa mga mamahaling pribadong universidad. Pagdating naman sa sinasabi kong share or bigat ng porsyento or weights, ang dahilan kung bakit magkaiba ang kanilang inflation rate ay kung gaano kalaking bahagi ng kabuuang kita ang napupunta sa isang partikular na produkto batay sa talaan ng PSA. So, yung mga produkto na nakapaloob sa grupo ng pagkain, inumin at tabako, food, alcoholic beverages, and tobacco, so masasabi natin na mabigat ang share nito sa budget ng bottom 30% income households. Ganon din naman sa ang kuryente, tubig at gas, mas mataas din ang epekto nito kapag may bahagyang paggalaw sa presyo ng mga ito. At ang iba pang mga serbisyo at masasabi nating luho na, ito ay mababa ang bigat or yung weights niya para makaapekto sa total budget ng nasa bottom 30%. Ang iba naman na mas specific na sub-commodity products, kahit parehong may kategorya ng pagkain at transportasyon ang dalawang basket na nabanggit mo kanina, magkaiba ang partikular na tinututukan sa loob nito. Halimbawa ay ang bigas at mais. Mas malaki ang hatak ng presyo ng bigas sa inflation ng bottom 30% dahil ito ang pangunahing kinakain araw-araw ng mga pamilyang nakapaloob sa mas mababang kita. Pagdating naman sa transportation, nakatutok ang basket ng mahihirap or mas mababa ang kitang mga pamilya sa pamasahe sa jeep, tricycle at saka sa bus. Habang ang all-income households, ang basket ng all-income households ay sensitibo sa presyo ng petrolyo, gasolina o diesel para sa mga pribadong sasakyan. Pagdating naman sa pinagagamitan, ang inflation rate ng bottom 30% at all-income households ay ginagamit bilang batayan sa paggawa ng mga batas, paggawad ng ayuda, or financial assistance, at pagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas upang masigurong balanse ang progress ng isang economy. Ginagamit ng pamahalaan at mga eksperto ang dalawang magkaibang indicator na ito sa mga sumusunod na paraan. Sa una muna ay para sa bottom 30%, paano ginagamit ang inflation rate. Ang datos na ito ay nakatuon sa kapakanan ng mga mahihirap at vulnerable na sektor. So, sa pagtatarget ng social protection beneficiaries, dito ibinabase ng DSWD kung kailan at magkano ang ibibigay na subsidiya or subsidy or assistance tulad ng targeted cash transfers, dagdag sa 4Ps, o unconditional cash transfers kapag biglang tumataas ang presyo ng pagkain. Ganon din sa wage adjustments, ginagamit ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang suriin kung sapat pa ba ang kasalukuyang minimum wage para mabili ang mga pangunahing pagkain at pamasahe ng mga manggagawa. Pagdating naman sa price control at saka sa pagkakaroon ng mga kadiwa centers, kapag mataas ang food inflation sa sektor na ito, dito nagpapasya ang pamahalaan na maglunsad ng mga kadiwa centers o magpatupad ng price ceiling sa bigas at iba pang agricultural commodities. Ganon din naman para sa poverty monitoring, ito ang ginagamit ng Congressional Policy and Budget Research Department upang masubaybayan kung epektibo ba ang mga programa laban sa kahirapan. Pagdating naman sa inflation rate ng all-income households o yung tinatawag na headline inflation, ang datos na ito naman ay sumasalamin sa pangkalahatang takbo ng macroeconomy ng ating bansa. So, ang inflation rate ng all-income households ay ginagamit na basehan ng monetary policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang pangunahing basehan ng BSP kung magtataas o magbababa sila ng interest rate
para sa mga pautang upang kontrolin ang circulation ng salapi or money supply sa buong bansa. Ganon din naman, ginagamit ito para sa economic forecasting, ginagamit ito ng NEDA para sa pagpaplano ng mga pambansang budget at pagtatakda ng mga growth targets ng ating bansa. And pagdating sa business and investment decisions, dito tumitingin ang mga local at saka foreign investors upang malaman ang katatagan ng ating local market at makalculate nila ang halaga ng kanilang mga ari-arian o yung kanilang return of investments at saka yung kita nila. So sana po ay nakatulong ang aking nasabi. Thank you. Thank you very much, Ma'am Gemma, for the comprehensive answer. Meron pa po bang nais maghain ng katanungan sa ating participants? Ma'am Gemma, may dagdag katanungan po tayo dito. Magandang hapon po, ma'am. Sa presentation po natin ngayon, nakita natin na si Romblon lang po ang tumaas ang inflation sa buong Mimaropa region. Samantalang bumaba naman po ang lahat. Kasama na tayong Marinduque. Palagi ko rin po napapansin na madalas makompare or makontrast si Marinduque at Romblon kasi parang same group naman tayo pero laging magkasalungat ang trend natin. Bakit po kaya nagkaiba ang direksyon natin ni Romblon this time? At ano po kaya ang possible na dahilan kung bakit sila lang po ang regressing o tumataas habang bumababa naman ang lahat ng ibang probinsya? Again po, magandang hapon po, ma'am. Sa presentation po natin ngayon, nakita natin na si Romblon lang po ang tumaas ang inflation sa buong Mimaropa region. Samantalang bumaba naman po ang lahat, kasama na tayong Marinduque. Palagi ko rin po napapansin na madalas makompare or makontrast si Marinduque at Romblon kasi parang same island group naman tayo. Pero laging magkasalungat ang trend natin. Bakit po kaya nagkaiba ang direksyon natin ni Romblon this time? At ano po kaya ang posible na dahilan kung bakit sila lang po ang regressing o tumataas habang bumababa naman ang lahat ng iba pang probinsya? Ay, salamat po ulit sa tanong. So, yan din po ay madalas ding napapaisip kami dito kung bakit, no? Pero dahil sila po ay malayo din sa atin, malayo din sa mainland, ang isa pong nakakaapekto sa movement ng kanilang prices doon sa kabilang isla, sa Romblon, na isang kapitbahay natin sa medyo baba, ay yung distance nila mula sa mainland na nagkukos para mas taas po yung presyo ng kanilang mga bilihin. Ganon din po, yung pong weights ng mga bilihin na kino-consider po kapag may mga ibang mga survey ang PSA, katulad ng FIES at saka kung ano po yung weights ng mga grupo ng mga produkto na yon pagdating sa kanilang expenditure pattern. So kapag dahil hindi naman po tayo pare-pareho ng preferences, ng weights para sa iba't ibang commodities na meron tayo, so hindi po natin din masasabi na dapat ay pareho din ang sa Romblon kahit tayo magkapitbahay lang na isla. Pagdating po sa mga commodity groups at saka yung weights nga po pagdating sa expenditure nila ay yun po ang pwedeng maging dahilan kung bakit pataas ang kanilang or mas mabilis ang pagtaas ng kanilang mga bilihin doon kaysa dito sa ating probinsya. Salamat po. Once again, thank you po, Ma'am Gemma, for the comprehensive answer. Meron pa po bang nais maghain ng katanungan sa ating mga participants, both from Google Meet and Facebook?
Gemma, additional question po. Ma'am, based po sa ating buong presentation, nakita natin na iba-ibang commodity groups ang gumagalaw na magkaiba. May bumaba tulad ng food, transport at housing. May tumaas naman tulad ng restaurants and accommodation services at personal care. At may nanatili lang tulad ng education and financial services. Kung babalikan po natin ang buong report, ano po ba talaga ang pinakadapat papansin ng publiko dito? At paano po natin ipapaliwanag sa isang ordinaryong Marinduqueño kung ano talaga ang overall na kwento ng inflation this June 2026? Uulitin ko po. Ma'am, based po sa ating buong presentation, nakita natin na iba-ibang commodity groups ang gumagalaw na magkaiba. May bumaba tulad ng food, transport at housing. May tumaas naman tulad ng restaurants and accommodation services at personal care. At may nanatili lang tulad ng education and financial services. Kung babalikan po natin ang buong report, ano po ba talaga ang pinakadapat mapansin ng publiko dito? At paano po natin ipapaliwanag sa isang ordinaryong Marinduqueño kung ano talaga ang overall na kwento ng inflation this June 2026? Ay, salamat po sa sumunod na tanong. So, dahil po ang ating probinsya ay isang maliit na ekonomiya, ang sabay-sabay na pagtaas o pagbaba at saka pagpapanatili ng presyo ng iba't ibang grupo ng bilihin ay nagpapakita na ang pamilihan natin ay hindi nakakaranas ng pangkalahatang krisis sa salapi o yung tinatawag na monetary inflation, kundi ng mga partikular na pagbabago sa supply at saka yung demand. Kapag ganito ang takbo ng presyo ng isang maliit na market, katulad ng ating lalawigan, narito ang mga pangunahing pangkalahatang obserbasyon. So una, makikita natin na merong mga kakulangan sa supply ng mga pangunahing bilihin. Ang pagtaas kasi ng presyo sa ilang piling grupo ay kadalasan na ito ay sign na merong local problem o na isasama natin sa problema sa production o kaya ay yung logistics. Kung paano po nakakarating yung mga produkto at mga serbisyo dito sa ating lalawigan. Kapag nagkaroon ng pagtaas ng presyo, karaniwan ito ay nakikita sa pagkain at yung tinatawag nating mga beverages or mga inumin na walang alcohol or non-alcoholic beverages o kaya naman ay sa transportation. Dahil maliit nga lang po ang ating ekonomiya, ang isang bagyo o kaya yung peste sa pananim o kaya yung pagtaas ng presyo ng petrolyo ay mabilis na nakakaapekto sa atin at nagpapalaki sa gastos sa pagbiyahe at saka nagdudulot ito ng kakulangan sa supply ng pagkain. Kaya sumisipa agad yung presyo ng mga pangunahing bilihin na yon na pumapasok dito sa atin. Pag nagkaroon naman ng pagbaba ng demand sa mga hindi pangunahing bilihin, yung pagbaba naman ng presyo sa ibang kategorya ay nagpapakita ng pagbabago sa prioridad ng mga mamimili. So, kapag po nagkaroon ng bumaba yung presyo ng produkto, madalas itong mangyari sa mga sektor ng kasuotan or clothing o libangan at recreation. Dahil napipilitan yung mga tao na ubusin ang kanilang pera sa mamahaling pagkain, binabawasan nila ang pagpili or pagbili ng mga hindi essential na bagay or gamit. Upang makabenta, ang ginagawa naman po ng mga negosyante ay binababa nila yung presyo ng mga produkto na yon at saka yung serbisyo na pinoprovide nila para lang po masabing dire-diretso pa rin yung kanilang negosyo. Pagdating naman sa epekto ng control at saka yung binibigay na subsidy ng government, ang mga presyong nananatiling stable o hindi nagbabago ay karaniwang resulta ng intervention ng gobyerno. Halimbawa ay yung mga sektor katulad ng education, rental ng mga bahay at saka serbisyo sa kalusugan, ito ay madalas na hindi gumagalaw. Sa mga maliliit na communities, ang mga ito ay protektado ng mga ordinansa katulad ng rent control. May mga subsidies din na binibigay ang government
Katulad nga po nung free tuition fees sa mga public colleges and universities, o kaya naman minsan ay nagkakaroon ng price freeze kapag may calamity. At pagdating naman po sa hindi pantay na bigat sa mga mamimili, yung pagkakaroon po ng iba't ibang paggalaw ng mga commodity groups natin, may tumataas, may bumababa, at saka may mga nare-retain para po sa ating mga bottom 30% income households. Masasabi natin na naramdaman nila or nararamdaman nila itong matinding crisis na ito dahil ang mga magmamahalang bihilin katulad po ng pagkain at saka pamasahe, ang siyang bumubuo sa halos buong budget nila. Walang silbi sa kanila ang pagbaba ng presyo ng mga damit o entertainment dahil hindi naman nito kadalasan talagang binibili kapag may ekstrang pera lang sila. Para naman po dun sa mga kumikita ng mas maayos at nandun sa mataas na antas ng lipunan natin or yung nasa bumubuo ng all income, mas balanse yung kanilang situation. Kahit nagmamahal ang pagkain, nababawi ito ng mga discounts o kaya ay matatag na presyo sa mga gadget, sasakyan at iba pang serbisyo. Sana po ay maliwanag yan. Salamat po. Once again, thank you po Ma'am Gemma for answering the question. Meron pa po ba tayong karagdagang katanungan sa ating mga participants? Baka may tanong po ang ating mga participants from the Google Meet and Facebook Live. Gemma, additional question po. Good afternoon po, ma'am. Sa presentation po, nakita natin na bumaba ang overall inflation mula 5.8 patungong 5.6%. Pero kapansin-pansin na tumaas ng malaki ang restaurants and accommodation services mula 13.3 patungong 16.9%. At ito nga po ang number 1 contributor sa top 5 commodities natin. Paano po natin ipapaliwanag sa publiko kung bakit kailangan pa rin bumaba ang overall figure kahit malaki ang tumataas na sektor na ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa mga Marinduqueño na laging kumakain sa labas or gumagamit ng accommodation services? Ulitin ko po. Good afternoon, ma'am. Sa presentation po, nakita natin na bumaba ang overall inflation mula 5.8 patungong 5.6%. Pero kapansin-pansin na tumaas ng malaki ang restaurants and accommodation services mula 13.3 patungong 16.9%. At ito pa nga po ang number 1 contributor sa top 5 commodities natin. Paano po natin ipapaliwanag sa publiko kung bakit kailangan pa rin bumaba ang overall figure kahit malaki ang tumataas sa sektor na ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa mga Marinduqueño na laging kumakain sa labas or gumagamit ng accommodation services? Salamat po sa tanong. So, ito pong pangyayari na ito ay nagkaroon po ng masasabi natin na parang supply push po ito. So, pero masasabi po natin na hindi talaga magiging cause ng additional na pagtaas or pagbilis ng inflation or overall inflation ang pagtaas or bilis ng inflation ng restaurants and accommodation services. Kasi po ang mga kainan at saka yung mga hotel na nandun sa restaurants and accommodation services ay itinuturing naman po natin na hindi gaanong essential goods kumpara sa pagkain o kuryente.
Dahil mababa po ang porsyento o bigat o yung tinatawag na weight nito sa kabuuang basket, kahit lumundag pa po yung inflation nito mula sa 13.3% papunta sa 16.9%, maliit lamang po ang hatak nito sa pangkalahatang numero ng ating lalawigan. Meron po kasing mga sektor na kahit mababa siya or malaki ang naitalang pagbilis nito, pagpapalit ng inflation or pagbilis or malaki ang pagbaba, hindi po automatic na magdudulot sila ng mas malaking inflation doon sa overall na number. Upang ang pangkalatang inflation ay bumaba mula 5.8% patungo sa 5.6% sa kabila ng pagmamahal ng mga serbisyo sa restaurants and accommodation, ibig sabihin ay may mas malaking sektor na nagmura o bumagal ang pagtaas ng presyo. So, masasabi po natin, nabanggit ko rin po kanina, yun po yung sektor ng pagkain kasi more than 50% ng ating budget or weight ng budget ng mga Marinduqueño ay napupunta po talaga sa pagkain. Ganon din po sa kuryente at langis o yung nasa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Mas malaki po yung weight nila. Kaya kahit konti po yung or kahit mababa or kahit may naranasan siyang pagbagal ng inflation, ay mababa din po talaga yung naidulot nito na inflation or mababa yung inflationary effect nito sa overall inflation. Ipinapakita rin nito na ang presyuhan sa ating economy ay hindi gumagalaw ng sabay-sabay dahil magkaiba ang takbo ng local na supply at saka yung demand. So, para po sa ating mga Marinduqueños, kapag patuloy po tayong talagang nahihilig sa pagkain sa labas at pag-avail ng mga accommodation services, dahil marami na nga pong nagbubukas ng iba't ibang kainan dito, mga tinatawag na tambayan, yun po ay magdudulot ng mas malaking inflation, mas mabilis na pag-inflation dahil yun po yung demand, mas tumataas ang demand. At maaari po siyang magdulot ng mas mataas na presyo sa ating yung mga rates po ay pwede pong itaas ng mga operators ng mga restaurants and accommodation services na yon. Pero sa ngayon po, dahil hindi pa po isinasagawa ng PSA ang aaral para baguhin ang weights ng iba't ibang commodity group sa ating budget, ay mananatili po siyang mas maliit pa rin ang epekto or weights sa ating budget bilang taga rito sa ating probinsya. Salamat po. Thank you po, Ma'am Gemma. Meron po bang nais maghain ng katanungan from our participants? Gemma, additional question po. Ma'am, based po sa monthly inflation trend na ipinakita sa presentation, mula 1.3% noong January, tumaas hanggang 5.8% noong Mayo, at ngayon naman ay bahagyang bumaba lang sa 5.6%. Parang ang year-to-date average po pa rin ng ating inflation ay 4.0% lang. Mas mababa sa current month figure. Anong assurance po ang mabibigay natin sa publiko na hindi na po ito muling tataas sa susunod na buwan, at ano po ang ginagawa ng PSA or ng lokal na pamahalaan para matiyak na patuloy itong bababa? Ulitin ko po. Ma'am, based po sa monthly inflation trend na ipinakita sa presentation, mula 1.3% noong January, tumaas hanggang 5.8% noong Mayo, at ngayon ay bahagyang bumaba lang sa 5.6%. Parang ang year-to-date average pa rin po natin ay 4.0% lang. Mas mababa sa current month figure. Anong assurance po ang mabibigay natin sa publiko
na hindi na po ito muling tataas sa susunod na buwan? At ano po ang ginagawa ng PSA o lokal na pamahalaan para matiyak na patuloy itong bababa? Okay, salamat po sa tanong. Mula po sa side ng PSA, dahil po ang tanging ginagawa po ng PSA ang mangolekta ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin na kumakatawan sa market basket ng mga mamimili, hindi po kami makakapagsabi kung patuloy pong bababa or mame-maintain ang nakuha nating inflation rate sa mga susunod na buwan. Pero kung ang mga local products po natin ay patuloy na mame-maintain ang supply dahil kung ang mga agricultural producers natin, ang mga farmers natin ay magiging maayos ang ani at hindi po natin kailangang umangkat sa labas. Ganon din po yung mga kung ano man po yung meron tayo dito or dumarating dito sa atin na mababa pa rin po ang benta. So, masasabi po natin na pwede pong ma-maintain or mapanatili sa ganitong presyo or mas mababa pa ang mga susunod na inflation rate na maiitala or mai-estimate ng Philippine Statistics Authority. Thank you po, Ma'am Gemma, for answering the question. Meron pa po ba nais maghain ng katanungan mula sa ating participants from Google Meet and Facebook? Okay po, so mag-a-accommodate na lang po kami ng isa na lang katanungan. For our final question for the day, Ma'am Gemma. Ma'am, tanong ko lang po. Ito pong pinapresent po nating inflation rate, year on year po pala ito. Ibig sabihin, ikinukumpara natin ang presyo ngayong buwan versus parehong buwan noong nakaraang taon. Ano po ba talaga ang relevance ito? Ang paggalaw naman po ng presyo sa totoong buhay buwan-buwan. Minsan ay araw-araw pa nga. Bakit po kailangan pang i-compare sa isang taon na nakaraan? Baka po kasi doon din nanggagaling yung mga sobrang taas or sobrang baba ng numbers. Halimbawa, kung mababa ang presyo last year sa parehong buwan, automatic mataas ang lalabas na inflation rate ngayon kahit hindi naman talaga ganoon kalaki ang pagbabago mula noong nakaraang buwan lang. Paano po natin ito mapapaliwanag? Inuulit ko po. Ma'am, tanong ko lang po. Ito pong pinapresent po nating inflation rate, year on year po pala ito. Ibig sabihin, ikinukumpara natin ang presyo ngayong buwan versus parehong buwan noong nakaraang taon. Ano po ba talaga ang relevance ito? Ang paggalaw naman po ng presyo sa totoong buhay buwan-buwan, minsan araw-araw pa nga. Bakit po kailangan nating i-compare sa isang taon na nakaraan? Baka po kasi doon din nanggagaling yung mga sobrang taas o sobrang baba ng numbers. Halimbawa, kung mababa ang presyo last year sa parehong buwan, automatic mataas ang lalabas na inflation rate ngayon kahit hindi naman talaga ganoon kalaki ang pagbabago mula noong nakaraang buwan lang. Paano po natin ito mapapaliwanag? Okay, salamat sa tanong. Ang pangunahing dahilan kung bakit kinukwenta ang inflation rate batay sa year-on-year o taunang pagbabago sa halip na month-on-month o buwanang pagbabago ay upang maalis yung epekto ng seasonality or yung panapanahong pagbabago at mga panandaliang ingay or temporary noise sa market. Bagamat parehong sinusubaybayan ng Philippine Statistics Authority ang datos na year-on-year at saka ang month-on-month, ang year-on-year ang ginagamit na pamantayan sa buong mundo para sa headline inflation dahil meron tayong mga pamantayang sinusunod katulad ng una, pag-alis sa epekto ng seasonality or yung panapanahong pagbabago. Ang presyo kasi ng maraming bilihin ay ilikas na nagbabago, depende sa buwan o kaya ay sa panahon.
Kung ikukumpara natin ang kasalukuyang buwan sa kaparehong buwan ng nakaraang taon, mas patas at saka tumpak yung gagawin nating paghahambing. Sa sektor ng agrikultura, halimbawa, ang mga gulay at prutas ay natural na nagmumura tuwing panahon ng ani at saka nagmamahal tuwing panahon ng bagyo o kasi ay tag-ulan. Kung month on month ang gagamitin natin, magmumukhang may matinding krisis sa ekonomiya tuwing sasapit ang tag-ulan. Samantalang kung year on year, ikukumpara natin ito sa nakaraang tag-ulan din. Pagdating naman sa mga occasions, ang presyo ng kuryente, pagkain at pamasahe ay laging sumisipa or tumataas tuwing Disyembre dahil sa Pasko. Kung ikukumpara ang Disyembre sa Nobyembre, month-on-month comparison, laging may artificial na spike o pagtalon ng mga presyo. Ngunit kung ikukumpara ang Disyembre ng kasalukuyang taon sa Disyembre ng nakaraang taon, o year on year, makikita kung talagang nagmahal ang buhay sa pangkalahatan. Pagdating sa halimbawa sa matrikula sa paaralan, yung mga tuition fees, ang singil sa eskwelahan ay karaniwang tumataas lang minsan sa isang taon, tuwing enrollment. Gaya ng Agosto. Sa month-on-month, mapapakita ito ng 0% inflation sa loob ng 11 months. Tapos bigla siyang sisipa sa isang buwan lang na nakakalitong tingnan. At saka dahil ginagamitan natin ng year on year, nasasala yung mga panandaliang ingay or tinatawag na disruptions. Sa paggamit ng buwanang pagbabago or month on month, masyadong mabusisi at madaling maapektuhan ng mga panandaliang aberya na nawawala din agad. Halimbawa, kung nagkaroon ng pansamantalang bara sa isang pangunahing daungan ng barko, nagkaroon ng aksidente or nasira yung isang pier, maaaring magka-shortage at saka sumipa yung mga presyo ng gulay o kung anumang produkto na idinadaan sa pier. Ngunit, babalik din sa normal sa susunod na buwan. Kung month on month ang titingnan, magpapanik yung mga tao sa biglaang pagtaas. Kapag naman year on year, mas smooth ang datos at saka may papakita nito kung ang ekonomiya ay talagang may pangmatagalang problema sa presyuhan o nakakaranas lang ng mabilisang interrupsyon. Pagdating sa pag-angkop sa pangmatagalang pagpaplano, ang mga pulisiya sa economy at may mga kaugnayan sa negosyo at sa mga wages ng mga manggagawa ay nangangailangan ng pangmatagalang katatagan, katulad ng ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang BSP ay nagtatakda ng annual inflation target, halimbawa 2% hanggang 4%. Kapag year on year, ang kanilang pagbabasehan sa pagpapasya kung magtataas sila ng interest rates dahil ang epekto ng kanilang desisyon ay umaabot ng ilang buwan bago maramdaman ng totoong market. So, hindi man feasible ang month-on-month pagdating sa ginagawang forecasting ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kailan naman ginagamit ang month-on-month inflation or inflation change? Ginagamit pa rin ng mga ekonomista ang month-on-month upang makita ang tinatawag na momentum. Ang month-on-month ang nagsasabi kung ano ang nangyayari ngayong mismong buwan na ito. Kung ang year-on-year inflation ay mataas, halimbawa ay 6%, ngunit ang month-on-month ay 3 buwan ng 0% ang naitala, o kaya ay negative, hudyat ito na pababa at palamig na ang presyo ng mga bilihin, kahit na mataas pa ang taunang numero. So, yan po minsan ang nagiging paliwanag ng ibang tao. Bakit daw patuloy na sinasabing mababa ang inflation pero masasabi naman na patuloy na tumataas? Kasi po year-on-year comparison ang ginagawa natin sa ating mga presyo. Salamat po.
Thank you very much, Ma'am Gemma, and that concludes our question and answer segment. We will now proceed po sa ating photo op opportunity. Mangyari po makiki-open ang ating mga cameras sa ating po mga participants in the Google Meet. Kindly open your cameras po for our photo opportunity. Okay, ready po? Taking shot in 1, 2, 3. Smile po. Another shot po. Isa pa po. 1, 2, 3. Smile po. Last shot po. Okay, ready po ulit. Smile po. Ready? 1, 2, 3. Thank you very much po. Additionally, we would like to thank our press and media partners for joining us in this press conference for the report, for the inflation report of June 2026. For more news and updates, you may visit our webpage at www.psa.gov.ph. Additionally, pwede nyo po kaming bisitahin sa aming Facebook page at Philippine Statistics Authority, Marinduque. Once again, this has been Friends Darren J. Medallion from the PSA Marinduque. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.